Sa States ngayon, may report na ng voice phishing. Napag-uusapan ba yan dyan? Opo. Yun hong may tatawag sa'yo, unknown number, and then a few seconds kakausapin kapag kumagat ka, yung boses mo kokopyahin and magkakaroon ng clone, no? At magagamit na yung timbre ng iyong boses para manloko sa tawag. Voice phishing ang sinasabi doon and now it's now happening in the States. Ito ba'y meron na ba tayong report na ganito sa Pilipinas at ano ba ang inyong magagawa kung sakasakali man na ito po'y mangyari sa atin? Actually matagal na ho natin napapansin yan at namo-monitor. Tama ho kayo, Manong Ted, it's one of the topics when it comes to cyber crimes and yung mga ginagawa ng mga threat actors natin para ho makapanloko. Ang ginagawa ho talaga ng DICT when it comes to policy is try to prevent and try to locate these scam hubs na gumagawa ho nito. Pero ang nagiging challenge, Manong Ted, magiging makatotohanan tayo. Madalas ho sa mga threat actors na to are located outside the country. Ganun pa rin ho, nagiging problema. So in this particular conference with regards to ransomware and cybersecurity in general, there is a realization that these types of crimes are borderless. Kaya kailangan paigtingin natin yung mga polisiya natin at there should be some sort of universal legislature to combat these cyber threat actors. Keeping in mind the fact that these are borderless crimes po. So, ASEC, talagang meron ng gantong uri ng application o ano man po ang tawag doon sa teknolohiya na maaaring mag-clone ng boses, hindi lang po ng mukha o ng gumawa po ng parang kamukha mo o AI baga? Manong Ted, to be honest, mas nauna pa yan before yung mga deepfake videos ho natin. Mas nauna nako-clone ang boses ho natin. Mas madali eh. So it's a much more simpler application, much more simpler system that they employ para ho makopya yung timbre ho ng boses natin. At saka yun mas madali ho na technology ang ini-employ nila. Naku, mukhang mahirap yata naman po malaman nyo kung sakasakali na ikaw yung biktima, tatawagan ka. Pero English ba usually yan? Kasi nga kung nasa ibang bansa, kasi po ang worry nga natin, dati po kasi bago magkaroon ng cellphone, di ba merong budol-budol? Hindi itong budol, hindi itong budol sa eleksyon ha. Opo. Ito ho, di ba ang tawag nga po ang tawag doon dugo-dugugang naman, yung tatawag sa landline, magpapanggap na amo, parang yung kasambahay kunin yung pera ng amo, di ba? Nangyayari yan. Ito ho, pero ngayon kasi kung sa cellphone at yung boses mismo nung amo mo na ang kapareho o kamag-anak mo o anak mo, mahirap ba talaga itong matukoy na kumbaga ano ho ito, mas mahirap na itong masawata ngayon kung ito yung mangyayari sa Pilipinas at ang salita po'y Filipino. Tama ho, Manong Ted. Inabutan ko yung panahon na yan at nabiktima ako ng mga elementary pa ho kami, yung mga dugo-dugo ngayon. Tama ho kayo, dahil ho sa technology ngayon, ito na yung dugo-dugo 2.0 ho. Meron naman tayong ibang mechanisms in place to prevent that. Kasi nga ho, pag ang ginagamit naman ho, ng mga kawatan na to ay yung SIM cards natin at yung mga cellphone natin. Because of the SIM Card Registration Act, meron naman ho tayong ways to detect and attribute kung sino, kanino nakapangalan yung SIM card na yun. Ang problema mo nga ho ngayon, Manong Ted, pag halimbawa, ng biktima sila using yung tinatawag natin na OTTS, over-the-top services. Okay. Yung mga Viber ho natin ulit, yung mga messenger natin. Doon nag-arise yung problema, Manong Ted. Sige po. So, balikan ko lang itong pinag-usapan niyo ni Chacha, ano ho ang responsibilidad ng medium like YouTube or Facebook na ginagamit sila ng mga kaparaanan at 'di ba na medium para po sa panlolokong ito? Wala ba silang sarili nilang parang regulasyon diyan, policing na mangyayari na kapag alam nila naman na ito'y AI o ito ho'y panloloko, dapat hindi na ho nila ito pinapayagan na ma-upload? Tama ho kay Manong Ted. And to be fair naman ho sa ating mga kaibigan sa mga social media platforms, pag kinakausap natin sila regarding cooperation and collaboration po, nababago naman ho nila at nagiging mas stricter sila sa community policies nila. But again, we go back to the basic problem. Pag halimbawa naman ho, yung ibang social media platforms,
halimbawa ho, pangalanan ko na yung ex, wala silang opisina dito at hindi natin sila nakakausap. Pag halimbawa may gusto tayo i-enforce, wala ho tayong magagawa because we cannot acquire jurisdiction over them. Again, because of the simple fact that they don't have offices here in the Philippines po na makakapag-acquire tayo ng jurisdiction over them and have regulatory powers over them. Okay, sige po. So, muli kami makikipag-ugnayan dahil at least meron po tayong constant communication sa DICT dito ho sa mga napaka-importanteng isyong ito. Lalo na ho nga, papalapit na po ang halalan. At ito nga po, ang panluloko po ng mga scammers ay lalo pa hong nagiging high-tech. Opo, ASEC. Tama po, Manong Ted, at makakaasa ho kayo, magiging makatotohanan at parating nandito po nyo po ang inyong DICT ho para ho gabayan ho tayo at ipaalam sa inyo. Again, I think the best type of prevention at magagawa ho talaga natin is really yung information dissemination natin at saka yung pagpapakawalat ho ng awareness regarding these scams para naman ho ma-aware yung kababayan natin at ma-prevent yung mga scams na to at least at that level po. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.